sa akin muna manggagaling yung tanong. O, diretsuhin na natin ang tanong doon na naman bumati na sila kanina. Yung two lead actors natin. But wait, since you are pressed for time, please limit your question sa isa lang. Yeah, one or kasi two. Kasi kinakailangan natin, kinakailangan nating mapanood na yung pelikula. Sige. Our first question will come from Romel Gonzalez of PEP. Yes, hello. Good evening. My first question is for Maxine. Maxine, nung present kasi pag-usapan na supposedly dito sa film, magpapakalbo ka. Anong nangyari? Yun na. Kawig lang po siya. Yun na. Can I have the mic? Mic, please. Hi, Pao. Hello, good afternoon everyone. I am Maxine Trinidad po ulit. Going back to the question, sa magpapakalbo po, it was already an original plan, but also there's like a sudden changes sa production na talagang kinakailangan na meron pa talaga akong hair kasi may kailangan pa kaming i-finalize regarding with that. So, kaya what do you call this? They accept. Okay, napag-accept na hindi na lang kakalbuhin para mas okay yung continuity. Ayun, thank you. And for my last question is for Mr. Jeffrey Santos. Yes, Mr. Santos. Kasi pansin namin, madami kang kasamahan ditong medyo kabataang artista. And you were once a very popular teen actor. So itong mga kabataang artistang ito, anong masasabi mo? Meron bang nag-attitude or mababait na mga katrabaho? Lahat, anong payo mo sa kanila? Well, hindi naman lahat kami magkakasama sa eksena. So the actors and actresses that I acted with, collaborated with, ang isang eksena naman talaga sa collaboration, di ba? So hindi gaganda ang eksena kapag yung mga kasama mo sa loob, hindi umaarte ng maganda. So sa nakikita ninyo sa pelikula mamaya, lahat ng eksena namin are well executed. So I could very well say, with all confidence, na lahat ng co-actors ko dito are more than great pagdating sa acting. Advice mo sa Just mga younger keep your stars? feet down, yun lang. Just keep yourself grounded, yun lang. Ayun, thank you and congratulations. Salamat po, Mr. Gonzalez. Next, Mel. First time yung kilala. Mel? We have a question from Jojo Panaligan of Rider.ph. Jojo, where are you? Here, I'm here. Congrats everyone. My question goes to Martin and Paolo. Anong na-realize nyo sa pagpupulis nung ginagawa nyo na kumpara sa nung binabasa nyo pa lang yung script? Siguro after kong gawin yung movie, mas na-realize ko yung kung gaano kalaki yung isinasakripisyo ng mga police. Kasi isipin mo yung oras sila sa pamilya nila, isimula nang pumasok pa lang sila sa pagiging police, yung training na pinagawa nila physically nakakapagod. Tapos yung sakripisyo na may hiwalay sila sa pamilya nila. And yung commitment na ibibigay nila, yung buong buhay nila para sa bayan, para sa kaligtasan ng bayan. So, isang malaking bagay yun. Isang malaking commitment yun. Paolo? Siguro ako nagkaroon po kasi dito ng na eksena na, well, hindi naman siya spoiler. Nagkaroon ng eksena with a mom, played by Tita Charmaine. So, it was a very heartfelt scene, and ang natutunan ko doon is, every time na umuwi itong mga public servants natin, lumalabas sila, they're sacrificing their own lives, di ba? Para makatulong sa iba. Ang pinaka tumatak sa akin is yung takot mo na hindi ka makauwi sa pamilya mo, na naghihintay sa'yo. Ayun siguro sa akin. Thanks. Ang last question ko kay Mark. Mark, na-miss mo ba anong na-miss mo sa paggawa ng pelikula since comeback movie mo to, no? At saka tuloy-tuloy na ba to for you? Yeah, thank you. So, ang na-miss ko siguro is yung kasamahan, especially sa mga co-actors, when you have a chance to work together in a scene and find ways on how to make it work better. And yes, tuloy-tuloy na yun. So, pagbabalik ko na talaga siya. Thank you. Salamat. Congrats then, Gov. Thank you, Joe. Our next question will come from a veteran columnist and former entertainment editor, Mr. Nestor Cordero. Hi, good evening.
let me ask. I'd like to ask the two leads, no, si Martin and Paolo. Why would you consider Beyond the Call of Duty as a landmark movie in your career? Siguro ako sa career ko kasi madalas mga edgy roles, mga nakuha kong roles, mga kontrabida roles. Siguro past 4 projects ko, lagi ako naghahasik ng lagim sa TV man o sa movie. So dito naman, kaya special to sa akin kasi dito naman, tagapangalaga ako ng kaligtasan. So hahangaan ako, yung character ko dito bilang Lieutenant Mapa ay tatangkilikin ng mga mga tao, someone na ilo-look up ng mga tao. Hindi katulad ng mga past roles na ginagawa ko. Mabuting tao ito, no? Siguro po sa akin, syempre, marami pong mga action na pelikula. Maraming action movies na nandyan. And masasabi kong itong pelikula na to ay landmark sa aking careers because syempre, kahit action yung iba, and action din ito, may kanya-kanyang kwento. So, hindi lang ito tungkol sa fire department. Hindi lang ito tungkol sa mga police. Hindi lang ito tungkol sa mga jail guards. So, tungkol siya sa samahan ng mga apat na to. At kung paano sila magtulungan laban sa yung mga maging challenges ng mga bida dito sa pelikula. Ayan. Si Director JR, ang laki ng cast ng movie mo, no? So, how were you able to gather this big cast? At saka, anong challenge ng producing, directing a movie with such a huge cast? Okay. I would like to take this opportunity to all of the supporters, especially from Philippine National Police, former GPNP Romel Francisco Marbil, sir, and the OLCFI, PNP of OLC Foundation Incorporated. Sila po kasi yung talaga yung tumulong when it comes to, kasi hindi natatapos yung pelikula. Pag meron kang budget, sige, gawin mo yung pelikula. Pero paano mo yung marketing, no? So we need to have a market since our Philippine cinema is very hindi man dying but mahirap na talagang i-market ngayon dito sa local. So that's why we tap the organization, we tap the supporters, no, PNP especially, and the Philippine Public Safety College. Palakpakan natin. Nandiyan po si Police Brigadier General Ferdinando Sevilla, President. Tsaka nandyan din po yung Bureau of Fire, no? Yung ating Bureau of Fire, no? Mahirap gumawa ng ganitong pelikula. Tama ka ni Stores, napakalaking movie, napakalaking pelikula. Hindi ito nakagawa ng ibang sigurong director or ibang production, pero kami lang po. At kung hindi dahil kay Governor Chavit Singson, hindi po maging pelikula ito. Gov, maraming salamat sa pag-support, no? Sa pag-tiwala sa amin dahil hindi lamang biro ang cost ng pelikula ito. Kay Ma'am Stephanie Singson, maraming salamat din po sa pagbantay sa aming pelikula. Napakalaki, tama kayo, napakalaking pelikula. You can see the production value later. Tapos yung cast naman, napakadami, almost 30 yung aming cast dito. Kala ko so, eh. kasama po yung mga special roles natin, mga nasa 1,000 po. Kasama po yung mga roles natin, yung mga PNP. At pasalamatan ko yung ating cast dito na nandito ngayon, yung ating QCPD SWAT team. Andyan sa likod, sila po ay ang team ni Ricky Mapa. Isang tayo lang naman dyan. Okay, dito po yung team leader nyo. Ikwento ko lang ng konti lang. Dahil kung hindi dahil kay OLCFI, hindi kami maglalakas loob na gawin yung pelikula kasi wala kaming contact, wala kaming connect. Hindi namin alam kung paano ipanood ito sa kapulisan. Kung hindi dahil kay PPSC, hindi namin alam paano gawin yung cadet story ng Bureau of Fire. Kung hindi dahil kay Bureau of Fire, hindi kami makakapag-shoot with fire truck, no? Tsaka yung mga sunog namin. So, napakahirap.
Pero with that, napakagaling naman yung aking mga artista dito. Although, mga veterano na yung dito, Simon Ibarra, yan, si Jeffrey Santos. We have there, meron pa tayong cast dyan sa taas. Meron tayong Dindo Arroyo at meron tayong Mark Newman. Siyempre, patayuin natin yung anak ni Gov Chavit Singson, si Christian Singson, ang isa din sa lead cast ng ating pelikula. And siyempre, yung ating support, no, na maraming umarte, maraming yung ating mga veterano like Lovely Rivero, nandiyan sila, nandiyan si Shermaine Santiago, nandiyan si Lance Lucido, si Sir Director Romeo Magsalos. Sir, maraming salamat, talagang magaling, no? Magaling pong Martin Romero, makita natin. Devon Siron, Alex Medina, nandiyan po, no? Bella Thompson, Rob C. At andito yung mga foreign actor natin sa Hill Gcans. Yung ating influencer, 15 million followers or 10 million sa BAW, no? At meron tayong meron tayong isa pa dito si Prince Danjuma. Marami, Taik Sanchez, ang dami talaga. And lahat po ng mga generals na sumuport sa amin from EOD-K9, HPG, Maritime Group, Forensic, ang dami po, makikita kayo dito. First sabi ganun, the production value itself, very, ngayon lang siguro ito nangyari. Pero sa shooting, talagang mahirap talaga because we have Eddie Garcialo, kailangan namin sumunod. Pero kung nangyari ito nung panahon namin nila Direct John at Castillo, nila Celso, the brother of Celso at Castillo, wala pang EGL before, so madali lang, so patayan ng shooting. Pero kahit paano dito, aminado naman ako, minsan nakaka-violate pa rin ako ng shoot. So, pero siguro given na yun, kasi talaga naman kailangan nating tapusin yung isang scene. So, yun nga, with that, Mrs. Mary Rose Marbil, maraming salamat, ma'am. At sana po, no, Ma'am Leilani Alba, maraming salamat, the wife of the DPCR Director, si Police Major General Agustus Alba. Yan. Maraming salamat sa lahat ng hindi nabanggit. Pasensya na po kayo kasi kailangan natin mag-start. Direk, we have last two questions na gusto kong humabol. Mr. Bobby Ricantina of Manila Bulletin. Okay. Direk, magandang gabi po. Direk, konting kwento lang, saang eksena kayo nahirapan ito talaga na-challenge? And how would you describe yung mga action scenes sa pelikula? Medyo na-challenge ako dun sa inside jail scene namin kasi yung warden, talagang nakikipaglaban ako, nakikipag-away ako kasi ayaw niya magkaroon ng mga parang not real gun pero airsoft, but gusto niya yung mga short gun lang. So ayaw niya yung airsoft na replica na parang rifle. So si warden naman ng police Rizal Provincial Jail, gusto niya yung mga airsoft lang na handgun. But in reality, kasi pag may mga riots sa jail, mga ano lang yan mga bullet, rubber bullet. Pero shotgun pinayagan niya kasi parang nasa makatotohanan daw yun. So very challenged ako doon sa, tsaka yung yung habulan namin sa dagat, medyo napaka-challenge. Tsaka yung actual na, yung time constraints. This film na makikita po ninyo ay marami pa pong improve, but this film is good ngayon. Pero ang showing po natin ay nausok po tayo ng konti, no? Hindi po this kumbaga due na rin doon sa constraint ng ating marketing. September 3 po ang hiningi sa atin ng ating mga partner na para meron po tayong time to promote, time to sell our Watch and Win movie raffle promo, yung ating kasi po pakwento ko sa inyo, meron po kami binibentang movie ticket, no? Para kaming concert, nagbebenta po kami ng advance ticket kasi nga as I said kanina, medyo dying po yung pelikula, kaya ang ginagawa namin, nagbebenta kami ng advance ticket, pero ang kagandahan doon, you can watch for free and then you have the chance to win 2 vehicle from Governor Chavit Singson. Palakpakan po natin. Thank you, Direk. Yung kami na yan, August 20. And then, pasalamatan ko pala yung aking mga production staff, production crew na nandito, no? Siyempre, yung Outpost Visual Frontier, Jantan, maraming salamat. Sila po yung nagpuyat. From May 17, nagkaroon na ng showing ng May 26. Biruin nyo, May 17, tapos nagkaroon kami ng preview ng
May 26. Kaya grabe yung puyat nila sa ano. Lahat po ng cast, maraming salamat sa Eros Imperial, Manse, Marlon Manse. Maraming salamat sa inyong lahat. And thank you. Yeah. Before the last question, Maxine, ito yata ang pinakamalaki mong pelikula so far. Anong pakiramdam? I am very blessed and this is very unexpected. Sa pagkakaalam, para kung malaman ko na lahat, I auditioned for this role. Hindi ko makakalimutan, I was number 69 that time. Umakul ka. Yes. Because I was like, this type of movie is something that a dream come true. Kasi po, ako po ay nanggaling sa pamilyang pulis. At alam ko yung sakripisyo na binibigay, lalo na ng tatay ko. Nagtataka ako bakit hindi ko sila kasama sa Pasko. Kasi mas inuuna nila yung public safety ng bayan. And that is something na talagang, sabi ko, kaya pala nagsasaludo yung mga tao. It's for a reason. They earned that salute. So for me, playing the role that will strengthen the integrity of the PNP, it's a really dream come true. Dapat ba mag-enroll ka sa PNP dati? Or dahil nag-artista ka na, stop? I actually took the Philippine National Police admission test, cadetship admission test, and I passed. But for me, I asked for God's sign. Kaya pala hindi ako tinuloy maging kadete para pala i-portray ang buhay ng isang kadete. Andito ka naman sa Beyond Call of Duty. Yeah, si Martin, ano masasabi mo sa co-actors mo, Paolo and Maxine, dahil first time nyo yata nagsama-sama? And nagbago ba ang impression mo sa kapulisan nung ginampan mo ang role na? Impression mo na sa mga first time ko makawork si Maxine, first time ko makawork din si Paolo. So, masaya naman tayo sa set. Very professional, napakahusay nila. Lahat naman kami dito nagtutulungan para pagandahin yung eksena. Minsan may mga challenges sa set, ganyan, pero we see to it na gawing authentic yung pag-portray namin dito sa mga roles na ginagampanan namin. Sa mga kapulisan, kung paano nagbago, ever since naman ako, mataas ang respeto ko sa mga pulis. Pero matapos itong movie na to, mas lalo pa. Kasi yun nga, tulad ng mga nabanggit ko kanina yung sakripisyo na ibinigay nila. So yun, salamat. Pagsalitain na natin si Tyke Sanchez. Is this your first film? Magpakilala ka muna sa amin. For the information of everyone. Hello po, ako si Tyke Sanchez. Well, this is my first film na ginampanan ko as a sporting role talaga. Ayun po. So you're from TV5? Yes po. Okay. Advance ako nito. Hindi pa ba dapat i-announce? Yeah. Andiyan si Jeffrey ng TV5. Surprise! Anyway, last question na from Cesar Batingal of Net25. Question po for Direk. Direk, may changes po ba sa mga programs ng Beyond the Call of Duty now, the PNP sa new leadership? New leadership, yung changes ng... Yes po, sa mga... And yung support po na magagaling naman sa bagong liderato? Wala naman, walang changes. Yung support kasi unang-una, very highly endorsed ito ni Chief PNP, no? Ni former Chief PNP Marbil, Romel Francisco Marbil, sir, at in-endorse niya talaga to. At lahat po ng nasa command group, alam po yung pelikulang ito. Kaya I think susundan po nila yung support na yon. Kaya kami naman sa side ng Pinoy Flix, talagang kakausapin din namin yung mga bagong namuno na sana po ma-support. Kaya ikot kami from this June middle, ikot kami sa buong Pilipinas, lalo na sa mga regional office ng PNP. Dadalhin ko yung mga cast ko and then mag-promote kami sa lahat ng regional directors. Yun, I think wala namang Last question na lang po. 90s, 80s, kahit yung early 2000s, talagang boom po yung Pinoy action films. Then, mga action stars talaga. Sa tingin niyo po sa new generations right now, meron na po ba tayong masasabi mabubuhay po muli ulit ang action movies? Sa ano natin, iba na kasi yung dati, iba yung mga nagawa ng ating mga action stars. Iba yun eh. So kanilang era yun. Ngayon, new era naman. So sa tingin ko, kaya na ng kahit sino, basta artista ka, kaya magkampanan yung role. Yan lang, thank you.
May bonus question daw po, direct one last. From Joey Austria. My question goes to Christian Luis Singson. So this is not your first time sa acting project mo, no? And then you carry the surname Singson. Any pressure na patunayan na magaling din pagdating sa acting ang mga Singson, not only sa politika, sa business? Yeah, actually when it comes to my last name, I don't take it for granted. So like I can start from nag-start ako sa Provinciano kay Coco Martin na supporting role namin. Hindi ako na brag or bigyan ng malaking role. If whatever opportunity comes to me like this one, it's a big exposure me. First time din na bida ako, so I really I'm serious with it. So I don't take my last name for granted. So, is this your na talaga focus career? For now, just a passion. As a passion, fulfill passion. Okay, thank you. Congrats, Derek, sa movie. Okay, so before we wrap up the question, the Q&A, you have something to say about Derek? Okay, so I'm with my screenwriter. The story is story and directions by yours truly, and then syempre po yung aking screenwriter si Eldrin Veloso. Salamat din ako sa kanya kahit nag-aaway kami na ba't ganito yan. But anyway, kasi syempre yung mga screenwriter hindi nila alam yung sa lalo na sa mga police story. Ako kasi fascinated ako sa police story talaga. So, yan, thank you Eldrin for your patience dun sa mga revisions, no? For how many revisions we have. And thank you so much, ma'am, sir. Lahat ng mga VIP guests natin, mga bisita, sana po panoorin po natin ang ating pelikula. Ngayon po, mag-enjoy kayo, sit back and relax dito sa ating pelikula. Thank you in behalf of all the cast and the crew ng aking ng Pinoy Flix. Maraming salamat sa inyo po. Thank you. Direct, please, photo op muna lahat ng cast. Siguro dito muna tayo. Tayo na lang po muna tayo. And that's all for the Q&A. And again, maraming salamat po. Direct MJ, can you join the Victoria? Direct MJ, our assistant director. Billy. And Direct LD, our DOP. Victoria lang po for posterity purposes. Minsan lang po mag-premiere. Yung mga cast. Our director of photography and our assistant director, mga naghihirap sa pelikula, kung di dahil sa kanila ay wala po tayong pelikula. Sige, yung cast muna. Yung mga cast po. Kasi naman yung cast nakaupo, yung crew ang nasa taas. Sige, nakaupo daw muna yung cast ang nakaupo, ang production staff ang nasa likod. Nasa likod. Direct Billy, co-director, Direct Eldrin, okay, alright, ayun. So, hindi na balansehin na lang natin. Yung ibang mga production staff, huwag na po kayong mahiya. Souvenir lang po ito, minsan lang po ito. Si Stephanie talaga ay talaga nag-love guys ni Madam Stephanie Singson. Alex Bella. Sige lahat, Marlon Manse, Popoy. Sige, this is Alex tabi ka kay Christian. Alex tabi ka kay Christian. Lahat before we watch the film. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo ngayong gabi. Maraming salamat po, and I hope you enjoy the movie. Okay, ayan. Compress. Sana magkasya. Magkasyahin na lang natin. Yung iba compress. Robsy. Rob, dito fast. Pwede namang per angle. Si Miss Labi Rivera. Napakarami talagang cast. Parang hindi ata ito 30 direct. More pa, no? More pa. Kasama na yung... Picture. Smile. The cast of Beyond the Call of Duty and the production. Guys, sa akin po, 1, 2, 3. Isa pa po, 1, 2, 3. Salamat po. More pictures, smile. Okay, wala na? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, palakpakan. Maraming salamat. So, again, this is your host, Ray Pumaloy and Cristal. So, let's enjoy the movie at sana ipamalitan nyo sa inyong mga social media accounts ang tungkol sa pelikulang Beyond the Call of Duty. See you guys later!